Hello mga ka-Inserview! Welcome na naman dito sa aking channel at 2026 nga, talagang bagong taon, bagong mga loan app na naman itong gawan natin ng aking honest review. Napakarami talagang mga nagsisilabasan nga sa Google Play Store at sa App Store at syempre kapag bago, parang gusto nating utangan or subukang utangan lalong-lalo kung kailangan natin ng extra cash para nga sa pang-emergency na pangangailangan. Pero okay ba yung loan app na ito, itong P-Link Loan Peso Loan, 'di ba? Cashpedia Lending Inc, no? At I'm sure nakita nyo na ito sa ibang mga nag-try na gumawa ng reviews ng loan app na ito. Pero hayaan nyo muna, nagawan ko din ito ng aking honest review. Malay mo, iba yung experience ko sa naging experience nila, no? Ito, merong 1,000 reviews, 4.8 star daw at 10,000 downloads. So, okay ba yung loan app na ito? At bago ngayon, nag-check ako ng mga nag-try na umutang dito sa Google Play Store at marami din yung mga nagsasabi na auto-disburse daw yung loan app na ito. So, ibig sabihin, parang mabilis mag-approve kasi auto-disburse, high interest and other fee. No to this app, it's a big no-no, no? At sabi ng iba, this is a scam. They just want to make money from this app, so don't download it. It has many negative comments. Okay, so ayan nga, bago tayo umutang sa iba't ibang mga loan app, ugaliin natin talaga na mag-check ng mga reviews, yung mga nag-try na umutang, di ba? Bago nyo pa i-download. At sabi pa nung isa, Diyos ko, may pa-text-text pa kayo at approval pag nag-apply, tapos i-reject nyo lang din. Ang taas nyo na nga magkaltas ng interest fee, parang naghati tayo sa hiniram ko, at sa interest na babayaran ko, eto ha, parang naghati tayo sa hiniram ko. Totoo naman talaga. At halos yung mga loan app na makikita nyo sa Google Play Store at sa App Store, maliban sa Tala, maliban sa Bilis, maliban sa Kasyalo, halos karamihan. Hindi ko naman sinabi na lahat, pero usually, yung mga nakikita natin na mga nagpapautang kuno, ay totoo yung sinabi niya na parang naghati kayo doon sa inutang mo, tapos doon sa due date mo, babayaran mo ng buo. Pati yung yung nakuha ng kahati mo, di ba? So nakakaloka, pero yun yung realidad din talaga. Sabi niya, daig nyo pa Bombay. Huwag niyo sana ibaon yung mga nanghihiram sa inyo, kaya nga nanglo-loan eh. Yung flexible naman para alagaan kayo kung hindi kayo abusado maningil ng interest. Totoo naman kasi kapag yung isang loan app ay maganda magpautang, okay yung mga terms niya, talagang inaalagaan din natin. And yun lang din yung based on my experience, kapag may loan app na mababa yung interest, mahaba yung payment terms, talagang gustong-gusto mo na bayaran on time, on or before yung due date, ay binabayaran natin kasi magandang utangan kapag kailangan natin ng extra cash, meron tayong matatakbuhan na mababa yung interest, mahaba yung terms, at yun nga, mababa yung mga charges niya. Pero 'di ba, sabi nga nung nag-try dito na halos naghati daw sila doon sa inutang niya, no? At wag na wag magbigay ng 5 star, hindi naman ma-approve ilang beses na. Okay. So, ayan, maraming negative review nga sa loan app na ito. And sa una pa lang, ay talagang hindi maganda utangan ha. Kung magbe-base tayo dun sa iba't ibang mga reviews nga sa loan app na ito. Pero, ayun, sinubukan ko pa rin. At bago nga yun, ay nag-check tayo. Nag-check ako sa SEC kung ano ba yung status ng loan app na ito. Registered ba or hindi. At itong Cashpedia Lending Inc. ay nakaregister naman tong company nila sa Securities and Exchange Commission. May company name, SEC number, date registered, status registered. Meron pa silang secondary license para makapag-operate nga as lending or financing company kasi meron silang license number. Bago natin ma-open yung app, may privacy statement sila. Like, to ensure a better user experience, we need to request the following permission like yung SMS, location, device data, at yung iba pa. Di ba marami silang gustong i-access sa inyong cellphone, sa ating cellphone, bago pa tayo makapag-apply or mag-proceed yung ating loan application. So, ayan, lalagay ulit natin yung valid mobile number and enter verification code. At eto ha, 50,000 na naman daw yung pwedeng mautang sa loan app na ito. 91 or halos 12 months na rin. 91 days hanggang 360 days daw yung loan terms. Daily rate ay 0.05%. Pero eto mga ka-interview ha, kapag sinabing daily rate, ibig sabihin araw-araw doon sa interest rate. So merong 0.05%. Bakang alam ng iba, ay medyo mababa kasi 0.05% lang. Pero kasi kung daily, yung pagpatong nila ng interest or kung daily rate, abay malaki pa rin to.
So, loan application process, register an account, fill in personal information, submit your loan application, wait for approval, and receive your loan. So, ganun naman talaga magpautang yung mga loan app. Pero, di ba, nakakaloka kasi sabi nung isa na gumawa ng review sa loan app na ito or naglagay ng kanyang review sa loan app na ito na auto-disburse daw. So, tignan natin. Alam nyo ba mga ka review, bago pa ako mag-proceed sa aking loan application, pinapunta ako ng loan app na ito sa settings nga ng aking cellphone para i-allow yung usage access. Diba? So, naninigurado talaga. And, app with this permission can track which app you're using and access information such as your career and language settings. So, ito mga ka review, yung mga ID na tinatanggap, UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID, national ID, at yung national ID electronic. Pagka-submit ko nga ng loan application ko, may lumabas na withdrawable amount daw ay 1,000. So, pwede daw akong umutang ng 1,000. Diba? From 50,000 pesos, naging 1,000 pesos lang pala yung pwede kong utangin. 187 days na terms at 6 terms daw ito. So, ito nga, repayment plan. Okay, repayment amount ay 1,076. So, repayment date ay sa February 6. Nag-apply ako mga ka-review ng January 31, 2026. Ibig sabihin, 7 days lang yung in-offer nito na terms. Hindi pa nga 7 days kasi 31, di ba ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 days lang yung in-offer talaga nito na payment terms. Dapat hindi sinasali. Kasi naman, dapat hindi sinasali sa count yung day na na-approvehan yung loan application mo. So, dapat mag-start kinabukasan. 6 days lang din yung in-offer na terms, hindi pang umabot ng 7 days. Meron daw itong service fee na 330. Akalain mo yun mga ka-review, 1,000 nga lang yung ipapautang sa akin. Tapos, meron pa silang ikakaltas na 330 pesos, no? Ang laki. Kasi 1,000, babayaran mo within 7 days, yung 1,076. Tapos, kakaltasan ka pa ng 330 pesos dahil nga meron itong service fee na 330 pesos. Ayan, service fee na 330, system service fee daw 0, account maintenance fee 155, risk management fee 175, at amount disbursed 670. So, ang ipapadala lang nila sa akin ay 670 dahil nga may kinaltas na 330 pesos. Kaya naman isang loan app na naman mga ka-interview na hindi magandang utangan. Please lang, wag na kayong umutang dito kung ayaw nyo na. Grabe, yung stress na ma-experience nyo, lalong-lalo kapag due date nyo or mag-post due yung loan application nyo, tas wala pa kayong pambayad. Lalong-lalo nga na ito ay may mga matataas na service fee. Okay, isang loan app na naman hindi ko nire-recommend sa inyo. So, sana hindi nyo talaga ito utangan. And yun nga, sabi ko sa mga previous vlog ko na 2026 na, stop na tayo na umutang sa mga loan app. Kasi 'di ba nung 2010, 2011, 'di ba wala naman talagang mga ganito na loan app na nagpapautang online, pero naka-survive naman tayo. Hanggang 2015, parang dumami na lang talaga yung mga loan app nung 2018. Yun yung time na nag-try ako na umutang ng Tala, 'di ba, ng Kasyalo. Tapos, hanggang sa 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, hanggang 2026, hindi pa rin napupuksa itong mga loan app na may mga matataas na interest at yung mga processing fees, mga ka-interview. And yun nga, sabi ko, kung nang walang loan app, nakasurvive tayo, is I'm sure naman na kayang-kaya din natin. Kasi nga, madiskarte tayo madiskarte ang mga Pinoy So I'm sure kayang-kaya natin na hindi natin kailangan na umutang sa mga loan app na may matataas ng mga charges. Parang feeling ko sa Bombay, mas okay pa siguro umutang sa kanila kasi everyday sila pupunta sa bahay, tapos kung wala kang pambayad, pwede kang mag-pass. So, hindi ka nila sasabihan ng kung ano-ano. Pero kasi alam nyo, yung mga loan app, kapag nag-post due yung loan application nyo, kung ano-ano yung sasabihin nila, nandun yung pananakot, ihaharas kayo through phone or text messages. Kaya nga, hindi ko nire-recommend yung ganito. At meron pa nga yung mga napapanood natin na nagpapadala ng iba't ibang mga items, tapos papabayaran borrower. Hindi ko naman sinasabi na yung loan app na to yung ganon. Pero kasi usually, yung mga loan app na may mataas na interest, mataas na charges, ay hindi talaga maganda maningil din. Lalong-lalo kapag due date mo or nagpas due yung loan application mo. Yan lang, sana makatulong yung video na to sa inyo para hindi na kayo umutang sa loan app na ito. Anyway, thank you for watching and see you sa aking next video. Bye!